Recently, Nicolas Torre said something that really caught my attention. He said that the public should not be ashamed of walking or biking because these are signs of discipline and progress. And honestly, I agree with him. Hey, what's up guys? This is Beans and today, tackle natin tong serious topic na to. Usapan muna natin ano ang realidad sa pagbibisikleta sa Pilipinas. Number 1, unsafe and unprotected bike lanes. Oo, maraming bike lanes sa Metro Manila. Pero Bike karamihan lanes pa ba yan? hindi naman Ayun, no? protektado. Walang proper barriers at punong-puno ng lubak. Kadalasan pa nga sumisingit mga motor sa mga bike lanes. Bike lane to nasa likod. Kahit mga sasakyan, nakaparada na sa gilid Sasakyan, no? ng daan. Don't just take it from me. Tinanong ko din ang opinyon ng ating mga kapwa siklista kung ano ba ang pananaw nila sa kasalukuyan. Mahirap yung pag nasa bike lane ka, yung lagi kang kinakat, wala silang pakialam. Kung pala sila sa kanan, overtaken ka lang mabilis. Yung halos magkatapat na kayo sa asalibig. Kahit nasabihin ko na sa bike lane ako, siyempre medyo gusto ko pa rin yung maging safe. Medyo takot-takot talaga. Tawa. Wala kang bike lane. Pero nandun na yung lubak. Pero yung iba, inaano pa ng mga sasakyan. Lalo ng Correct. motor, Kinukuha, no? kinukuha. Alam ng bike lane, tatakutin pa nila. Diba? Yan ang pangit ko. Number 2, corporate culture doesn't support it. No? Karamihan ng kumpanya, hindi ko nila lahat, ay hindi sumusuporta sa kultura na bike to work. Walang showers, wala ring lockers, and karamihan din ng mga bike racks ay nawala after pandemic. Number 3, air pollution. Ang hirap huminga kapag nagbibisikleta ka dito sa Pilipinas. Katabi mo jeep, tabi mo bus. Kahit na may health benefit yung pagbibisikleta, may downside pa din kasi halos ikaw na nag-i-inhale ng smoke. Number 4, social stigma. So ano ba ang stigma sa pagbibisikleta? No? Karamihan sa mga Pinoy, nakikita ang pagbibisikleta as nakakahiya. Because there's still this mindset that if you go bike to work, you must be struggling financially. Nahusgahan ka na ba before kasi nagpa-bike to work ka gano'n? Ay, hindi. Hindi. Mas, ano pa yung mga kasama ko. Dahil marami rin naiingit kaya sir. Lalo na yung mga kasama namin guard. Ano, makabili rin ako. Kahit bisa magra-ride din tayo. Sabi niya. Meron din ako naikayat na bumili rin sir. Bumili rin. Mas proud na nga sila kasi Mm. ano nila na kahit na alam mo yung nag-work tapos isa rin to sa mga ano sa katawan natin kailangan may exercise. Hindi pa naman ako nung... Hindi ka pa naman. Lagi pa silang minsan nagpap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 agp
speed niya, yung long range niya. Kinakahiya nila yung paglalakad ba o pagbibisikleta. Sa tingin mo ba ganun pa rin ang panahon ngayon, sir? Sir, kasi karamihan ng ibang sir, yung mga may tayo, nagbabike na. Nagbabike na rin, ano? Dami namin nakakasabay na na magaganda yung bike. May mga sasakyan pero mas iba pa rin daw yung nagbabike sila. Quality ng Ewan mga ko, sa kanila, Pilipino. sa tingin ko, parang yun lang yung mindset ko. Pero para sa akin, wala eh. Hindi naman Choice siya. ko eh. Yun lang yung ano ko. Pero depende na rin sa tao eh. Hindi ko rin talaga hindi ako makapagsagot ng yes or ano kasi depende. Para sa akin, dapat hindi sila tumiting yung estado ng ano, nakakatayo ng tao kasi yung bike na yan, mas maganda sa ano yun eh, sa healthy ng katawan. tao. Correct. Mas mabuti pa nga kung magbabike sila. Sa bike, lagi malakas yung katawan mo kasi batak yung katawan mo sa pagdungan eh. Oo. Kapadyak. And number 5, car-centric infrastructure. If you notice, no, Philippines is heavily car-centric. It means na pinaprioritize natin yung mga sasakyan kaysa sa tao. Kung mapapansin nyo, mas maraming overpass and bridges kaysa pedestrian lanes. Before you say anything, syempre you can't really put pedestrian lanes sa highways na sobrang wide. But if you just notice, kahit yung 2 lane lang na kalsada, merong overpass. Hint, okay, narakot na, no? Kahit paglalakad is very dangerous here in the Philippines. Walang masyadong walkways or sidewalks minsan, no? But ano nga ba ang ini-imply nun? Ano ba ibig sabihin nun? Na mas pinaprioritize ng government natin ang mga sasakyan. Isa na talaga sa sakit ng bansa natin ang traffic. Alam nyo ba na nag-top tayo sa most traffic cities worldwide? Philippines number 1 na naman. And sometimes
because sa traffic na yan, yung mga motorsiklo, ginagamit na rin yung bike lanes. Kasi nga, congested na yung kalsada. Wala ka na rin talagang madaraanan. So, yun yung 5 disadvantages of cycling here in the Philippines. But, despite all of that, would you still consider cycling here in the Philippines? So, dun naman tayo sa advantages naman ng cycling. So, number 1, less commute time. In congested urban areas, yung mga bisikleta natin, nababypass ang traffic. Habang yung mga sasakyan, stuck, ikaw, tuloy-tuloy ka. Because here in the Philippines, commuting can feel like a daily trap. Biking makes commute predictable. Number 2 advantage is physical and mental health. Biking is a form of cardio exercise. So it definitely helps, no? And nakaka-reduce siya ng anxiety. Studies even show that commuting by bike is associated with around a 45% lower risk of developing cancer and 46% lower risk of cardiovascular disease compared to driving or public transport. So number 3, lower carbon footprint. Pero nagmamatter ba talaga to? Most celebrities from point A to point B, gamit ka lang ng gamit ng aeroplano. So, does lowering your carbon footprint really an advantage? Para sa akin, pagbabike, may pagbabago dito. Maybe hindi ganun kabilis. But more cyclists means more visibility. More visibility means more awareness sa mga drivers. Driver awareness pushes better infrastructure. And better infrastructure leads to less pollution. Number 4, savings. Less fuel, tapos less parking fees. Kung ano man yung cost of commuting, makakat din yun. So, hindi siya ganun kalaki on a single day, but if you save it over time, no? That's a rack of savings right there. So, what is your personal stand, Beans? Now, currently, yung mga challenges na meron tayo sa Pilipinas, they can't stop me from using my bike. And of course, can't really force everyone to go bike to work or bike commuting. At naunawaan ko kung bakit hindi lahat kaya. But every time na I choose to ride, it means that I'm voting for a better system in the future. Because a better future isn't built on excuses. It's built on actions. And maybe someday, biking in the Philippines won't be questioned. It'll be celebrated. So that begs the question, what if biking wasn't seen as a sign of poverty? What if it was seen as the ultimate flex? Sa ibang syudad, sa ibang bansa, normal ang pagbabike to work. Nire-respeto pa nga eh. Here, sa tingin ko, wala pa tayo dun. But adoption of biking at large, I think it's a sign of progression. If you believe that biking is a sign of progress, then share this video. Let's change the narrative together.